It protects you from harmful paths. So, ibig sabihin, kapag ginagalang natin ang ating mga magulang, tayo bilang mga anak, naapektuhan tayo dahil pinoprotektahan tayo mula sa masamang landas. Kaya dapat natin igalang ang ating mga magulang dahil kapag ano man ang mga pangyayari, napoprotektahan tayo ng Diyos sapagkat sinusunod natin ang Diyos. Ito yung patuloy na ng patnubay ng magulang, kadalasang tinig ng karunungan ng Diyos. So kaya nga ang pagpaparangal sa mga magulang sa pamamagitan ng pakikinig ay makapagliligtas sa iyo mula sa mga mapanirang pagpili. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sa Proverbs 6 verse 20, My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother. Sabi dito, sa verse 21, sabi niya rito, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So yan ang pangako sa atin, verse 22. Sabi niya, kapag ikaw ay yumayaon, ito ang aakay sa iyo. So kaya nga, yung mga utos ng ama at ina, ito yung nag-aakay sa iyo para sa tamang direksyon. Kapag ikaw ay natutulog at ito ay magbabantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, ito ay makikipag-usap sa iyo. So ito yung ginagawa na, sinasabi na, dapat sundin natin ang ating mga magulang sapagkat ito'y nagbibigay din ng kalagahan ng pagtuturo ng magulang sa mga anak, lalo-lalo na kapag nakasalig lamang sa karunungan ng Diyos. So kaya ito'y mahalaga na dapat salita ng Diyos ang lagi natin sinasabuhay, ini-impart natin sa ating mga anak na hindi hikayat sa isang bata na hawakan ng mahigpit ang matatalinong turo na pinananatili itong malapit sa puso. Ang gayong karunungan ay gagabay sa kanilang mga hakbang, babantayan sila sa buong buhay at kakausapin sila kahit nasa mga tahimik na sandali. At tagalog ng patuloy na direksyon at proteksyon. So kaya nga, ito yung mahalaga kapag nakikinig tayo sa ating mga magulang, tayo iingatan. Minsan may isang kwento, yung isang nanay, araw ng pagsamba. Kamag-anak pa ito ng pastor sa Cagayan. So sabi ng anak, Nanay, ikaw na lang ang magsamba. Bata pa naman ako, ikaw matanda na. Dahil may aatinan siyang birthday daw yun. So nung umattend siya ng birthday, napakaraming namatay doon sa birthday na yan. Bakit? Yung isang puno bumagsak doon sa maraming tao. Kaya anong sabi ng nanay? Kung nakinig ka lang sa akin, hindi ka mamamatay. So maraming namatay doon sa lugar na yon dahil yung anak, sinasabi ng magulang na magsimba, sinagot ang magulang, ikaw na nanay, matanda ka na, ako bata pa. So wala sa bata, wala sa edad. Dapat kapag tayo'y sinabihan ng magulang, sumunod. So yan ang moral lesson doon na sasabihin ng mga anak na, sige, matanda ka na, ikaw na muna, ako bata pa. So dapat huwag nating sasagutin bilang mga anak, mga bata, huwag nating sasagutin ang ating mga magulang ng ganyan. Dahil may mga kapahamakan na dumarating na hindi natin alam. So kaya mahalaga na sinusunod natin ang ating mga magulang. Dahil iniingatan tayo. So kung nakinig sana yung batang yon, di sana hindi siya namatay. Dahil siya'y nagsimba sana. Dahil sabi ng nanay, magsimba tayo. Ngunit ang sabi ng anak, ikaw na lang, matanda ka na, ako bata pa. O ano nangyari? Siya namatay. Dahil sa hindi siya nakinig sa kanyang magulang. So ito yung proteksyon ng mga magulang na itinuturo ka ng landas pero napaka-tigas ng ulo nila. Wala dito, amen? Wala dito matigas ang ulo. Kaya nga sinasabi, isang halimbawa dito, si Rehoboam. Rehoboam, mababasa natin yan sa 1 King
chapter 12, verse 1 to 19. So basahin nyo na lang po. Summary lang po ang aking babanggitin dito. Ito yung sinasabi sa verse 7. First King chapter 12, verse 7. Sabi niya rito, pinayungan ng matatanda ang habag at pamumuno ng lingkod. Kung magiging lingkod ka sa mga tao ito, magiging mga lingkod mo sila magpakailanman. So sa verse 18, sabi niya rito, ngunit kanyang iniwan ang payo na ibinigay sa kanila ng matatanda at sumangguni sa mga binata na lumalaking kasama nila. So ito yung si Rehoboam na nireject niya, tinanggihan niya ang kanilang karunungan. Nakinig sa mga kaibigan. So nakinig itong batang ito. Itong batang ito ay tinanggihan ni Rehoboam na anak ni Solomon ang matalinong payo ng mga matatanda, kabilang ang mga tagapayo ng kanyang ama, at nawala ang karamihan sa kaharian. So ito ang nangyari dahil hindi siya nakinig sa kanyang ama, sa mga matatanda. So ito yung tinanggihan ni Rehoboam ang kanyang karunungan, nakinig sa mga kaibigang binata at marahas na sumagot. Kaya nga sinasabi niya rito, ito yung sinasabi sa 1 King chapter 12 verse 14. Sabi niya rito, pinaparusahan kayo ng aking ama ng itago, ngunit paparusahan ko kayo ng mga alakdan. So ito yung anak ni Haring Solomon ay nagkaroon ng pagkakataon na mamuno ng may karunungan at kababaang loob. Ngunit nagawa siya ng isang kritikal na pagkakamali. Na tinanggihan niya ang matalinong payo ng mga matatanda na gumagabay sa kanyang ama. So hindi na siya nakinig. At pinili sa halip na makinig sa pagmamataas na payo ng kanyang mga kasamahan. So nakinig siya sa mga bata niyang kasamahan. Hindi siya nakinig sa kanyang magulang, hindi siya nakinig sa mga matanda ng kanyang tagapayo ng kanyang ama. Hindi siya nakinig. So kaya nga siya nagmamataas ang kanyang kabiguan na igalang ang matatalinong pagtuturo at makadiyos na pamumuno ay humantong sa pagkabahabahagi, paghimagsik at pagkawala. So ito yung consequences ng pagtanggi ng matalinong pagpayo. So kaya kapag tayo bilang mga anak, tinatanggihan natin ang ating mga magulang, ito yung nangyayari mga kahinatnan, mga bunga ng pagtanggi ng mga inuutos ng magulang. So kaya ang nangyari, ito yung mga kahinatnan ng pagtanggi, mga bunga ng pagtanggi ni nung anak ni Solomon. Nahati ang kaharian, humiwalay ang 10 lipi at sumunod sa Jeroboam. Ibig sabihin sa mga kabataan na mga ano niya. Tapos iniwan lamang si Rehoboam sa tribo ng Juda at ang kanyang paghahari ay namarkahan ng tunggalian, idolatry, pagsamba-samba sa mga Diyos-Diyosan at walang katatagan. So gano'n ang mangyari sa mga bata, sa mga anak na hindi sumusunod sa magulang. Nagiging masama ang kahinatnan. So ano ang mga aral sa halimbawa ni Rehoboam? Ito yung ang paggalang sa mga magulang na makadiyos sa karunungan ay nagpoprotekta sa atin. So dapat at yung pagmamataas ay humahantong sa pagbagsak kapag hindi natin pinapansin ang mga karanasan ng ating mga magulang, yung mga payo ng ating mga magulang. Kaya dapat tayo ay makikinig. Ang pakikinig sa mga maling impluwensya ay maaaring magwasak sa itinayo ng Diyos. So kaya nga kapag ang ating pinapakinggan ay hindi naman mananampalataya tulad ng pinakinggan ni Rehoboam ay yung mga nagsasamba sa idolatry, nagsasamba sa mga larawan,
So kaya nga sila ay nawasak, nagkahati-hati. So na giba ang kanilang kaharian.